po sa committee hearings? I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon. Diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang. Kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms. Pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa iyo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Because I know him, di ba? From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Yun nga ma'am. Thank you. Okay. Okay, thank you, Dempsey. Next one. Kat Domingo, ABS-CBN. Kat? Kat, are you there? Good evening, Vice President. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle power, something like that. And you mentioned na sa susunod na press conference nyo na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano po ito, ma'am? Sit in. Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi, mame-mention ko yung pangalan ng First Lady doon sa mga sinasabi sa hearing. And, alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, kung makita nyo doon sa loob, if you're allowed to visit Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw, because I'm waiting for them to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa para sa akin kulang pa. So I'm waiting for them to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa
Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung yung kinakasakutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about envelopes na sinasabi. Sorry, ma'am, envelopes? Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayoko na I'm waiting for them. I'm waiting for them na umabot sila doon. Ayun kasi tinigilan nila yung envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin. Nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting for them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Okay, ma'am, may we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos, as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings? Sit and interview na. But sit and. Yeah. So, oo, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Eh, kukunti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso. Tapos, kukunti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino. I'm sorry, sandali lang ha. Hindi ko exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Ms. Kat. Glenn Huego, DC Dolby, Jemmy Superadio. Glenn, asok. Hi, DC, maayong gabi. Ma'am, tanong ko lang po sana kung plano niyo po mag-stay dyan until New Year, may ipag-usap po ba kayo sa liderato ng Kamara o PP? Kasi parang kanina naglabas kasi ng statement na parang nilalapag nyo na yung protocol po nila. Thank you, ma'am. Oh yeah, yes. Actually, pinuntahan ako dito ng Sergeant at Arms. Kanina, nakipag-meeting siya sa akin. We sat down and we talked and then he leave. And no, I will not leave. Sabi niya, I need to do my job. You need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bubuhatin mo ako palabas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. I will just escort you out. And then sabi ko sa kanya, I will escort you out of this office. Sabi ko sa kanya. And then he said, again, you need to leave. Paulit-ulit 100 times, he said, you need to leave. And then I said na, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No? Yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap. Huwag tayo yung mag-usap dito kasi gusto mo akong paalisin. You want to escort me out. I want to escort you out. So meron tayong kumbaga impasse dito. Sabi ko, yung boss mo congressman, yung may-ari ng opisina na ito, congressman. Hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. They are both above our pay grade. So yes, pinapaalis nila ako. But no, sabi ko, kausapin niyo si Congressman Pulong Duterte. Thank you, ma'am. And then I told them as well, sabi ko, sir, dagdag ko lang, I told him as well, sabi ko, sir, alam mo, kami sa Office of the Vice President, sa opisina namin, mayroon talaga kaming guide for austerity measures, kung ano yung dapat gawin to save
government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead kasi meron naman ako dalang flashlight. Tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ko ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin nyo lang yung kuryente. I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kung kailangan nyo i-cut yung tubig, cut nyo lang yung tubig. Wala namang problema yon. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami magsasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun eh. But apparently, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So okay lang yon. Doesn't matter. This is one thing na we have to give to the House of Representatives, i-recognize yung kanilang austerity measures, pagpatay ng kuryente at ng tubig.